At linawin natin ang balitang yan, makakausap natin sa telepono si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Asis Perez. Magandang umaga po, Direktor. Si Mariz Umaga. Magandang umaga po, Ma'am Mariz. At magandang umaga po sa lahat ng nakakinig at sa lahat ng kumakain ng galunggong. Okay, pakilinaw naman po itong usap-usapan sa mga palengke, no? Ipinagbabawal. Ano po ba ang pinagbabawal? Pagbebenta, panghuhuli ng isda, partikular nitong galunggong? Wala po tayong pinagbabawal ngayon. Wala. Ang mangyayari po kasi, alam nyo, nagkaroon po tayo ng seasonal closure ng sardines. At ang resulta po noon ay dumami po yung ating sardinas. At ngayon po, murang-mura po ang sardinas. Pinapakinabangan po ng masa. So kaya po, ang ginagawa po natin ngayon, pinag-aisipan po natin kung pwede rin po tayong gumawa ng seasonal closure. Mali po kasi yung salitang ban kasi parang natatakot yung tao. Parang It's a habang buhay seasonal na. closure in the catching po of galunggong. At ngayong panahon po ba yung dapat na magkaroon ng seasonal closure? Ngayon ba sila nangingitlog? Ano po bang tama ang dyan? seasonal closure po, mangyayari po yan after ng pag-aaral. Kailangan po kasi, ma'am, science-based po yung approach natin. Hinahanap po natin yung panahon kung kailan po nangingitlog ang galunggong at a particular location. So linawin lang po natin, yung pinag-iisipan nyo na, o pag-aaralan nyo na magkaroon ng seasonal closure ay dahil lang po para maparami at hindi naman merong masamang nangyari sa mga isdang ito na makakasama rin sa mga taong kakain ito. Hindi po, dahil nga po doon, tama po kayo, dahil po doon sa para po maparami. Ayaw po nating hulihin sila at a given time kung sila po ay nangingitlog para po makapangitlog. At pag nakapangitlog, pwede na po silang hulihin. Ang isda po kasing galunggong, ma'am, para pong sardinas din. Kung nagbubuntis po sila sabay-sabay. Okay. Sabay-sabay po. So siguro po, kung bawa, isang kilo sila lahat o halos lahat sila ay may itlog. So ang gagawin po natin, aalamin lang natin, kailan ba yung panahon ng tinatawag natin, ang tawag po namin doon yung peak ng spawning period o kung kailan yung peak ng panahon na ito na sila po inangitlog lahat. So, yun lang po ang hahanapin natin. Normally po, 2 to 3 months po yun. At saka hindi po yun buong Pilipinas. Very location-specific po yun. Certain places lamang po. Opo. If ever po, gaano katagal aabutin itong pag-aaral na ito para at least mafo-foresee lang ng mga nagtitinda at the same time ng mga mahilig kumain ng galunggong gaya ko? Siguro po hindi po naman natatagal ng isang taon, pero hindi naman po within the next 6 months. So we're looking at 6 months to 1 year po yung pag-aaral. At saka paglilinaw lang po, pagka po may seasonal closure, hindi po nawawala ang isda. Okay. Opo, kung mapapansin po ninyo, kaya nga po seasonal closure at saka area specific. Area Napakalawak specific po kasi ng Pilipinas. 36,000 kilometers po tayo. At normally, ang naapektuhan ho ng seasonal closure, wala pa hong 500 kilometro. Oo, at napakarami ring dagat sa palibot po ng Pilipinas. Opo. So wala po dapat ipag-alala. Siguro po, nasa pagtatanong din po kasi yon kung ano po ang tanong, yun po ang sagot ng mga tao. Kung magkakaroon ba ng pagbabawal, magagalit pa sila. Siyempre po kung magkakaroon ng pagbabawal. Pero hindi po naman ganun. Ang mangyayari po lang, hindi po natin ipapahuli ang isda pag sila'y buntis. In a specific period of time and in a specific place po. Okay, specific place. Pero sa ngayon po, hindi pa natin natutukoy kung ano yung mga specific na lugar na yon, kung saan kakaroon ng Hindi pa seasonal po. At saka closure. pag-aaralan po natin, hindi lang po yung tungkol sa isda, pati po yung economic impact nito. Exactly. Ano po yung mga cushion na kailangan nating ilagay at saan po natin kukunin yung isda kung sakasakaling magkukulang ang supply. Lahat po yon ay i-consider po ng Bureau. Dahil baka magmahal po, ano? Opo. At yun po naman, ang dahilan po kung ba't natin ginagawa ito, alam po niyo, ang galunggong po pagkain ng masa. Kailangan po natin paramihin siya, i-manage natin ng stocks, nang sa ganun po, tuloy-tuloy po siyang mabibili ng mas mura. Alright. Maraming salamat po, BFAR Director Asis Perez, sa paglilinaw po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, maraming po salamat sa pagkakataon.